po ngayon ay magsisimula ng panibagong serye. Ang pamagat po ay Against the Tide, no? Yung pong ating buhay, ang ating mga pamilya ay nakaangkla kay Kristo upang tayo po ay talagang magkaroon ng maging sanhi ng pagbabago sa ating kapaligiran. Kung naalala po ninyo, we are called to be salt and light of this world. And I pray that we will not do that individually, but as families. Amen po? Bilang pamilya, at talagang hangad natin that we will make a difference. Kung naalala nyo, last 2 Sundays ago, nasabi natin na ang ating bansa ay taon-taon na lamang ay mahigit na 50% ang illegitimate. At sila po'y pinalalaki ng single parent. Kaya kaawa-awa po ang magiging kinabukasan ng bansang ito, kung kaya't napakabigat ng hamon para sa ating mga mananampalataya na talagang maimpluwensahan sila at maintindihan nila ang tama pong mga direksyon sa buhay. Now, aminin man natin sa hindi, ang ating pong pagkakataon ngayon, alam nyo, nabubuhay tayo kung saan ang worldview ay palakas ng palakas na nagkakaroon po ng matinding clash sa ating pong mga pinapahalagahan. Na kaya nakalimutan na ho ng maraming tao what the world became, what values that made this world better. Alam nyo, tingnan nyo lang po na mabuti. If you study history, magugulat po kayo. Kung wala po ang Kristyanismo, tuloy-tuloy pa rin ang slavery hanggang ngayon. It was the Christians who stood up against slavery. Balikan niyo ang kasaysayan. Ang mga bata noon, pagka hindi papangalanan hanggang ikawalong araw. No? Bakit? Pag hindi ka type ng magulang at hindi type yung iyong kasarian, ilalantad ka na lang, patutuyuin ka na lang sa daan. At talagang papaarawan ka hanggang mamatay. Ganun ang buhay noon. Ang mga kababaihan, bagamat napakatapang nila ngayon, noon, walang karapatang magsalita ang mga kababaihan. They were considered properties. But because of Christianity, they were given values. Their voices were heard. Pero ibang-iba po, kung walang Kristyanismo, wala itong buhay natin napakagulo. Kanya lamang napakabuti ng Diyos na nung umangat na ho yung umangat na yung kabuhayan ng tao, naku, gusto naman nila malaya sa mga rules ng Christianity. Kasi pasensya na kayo, may singaw po ako, kaya medyo hirap po ako magsalita, pero pipilitin ho natin. Yung rules ng Christianity, akala nila yun ang nakakagambala sa kanilang kaligayahan without realizing that it was Christian values that brought them what they are, the wealth, the joy, and the pleasure that they're experiencing. Layo, no? Ang layo ng naintindihan ng tao. Now, let me just give you this. Ngayon po, kahit sa paaralan, kahit saan, talagang magugulat po kayo sa mga hamon na hinaharap. Ito po si Jaylin Hinkle Daniels. Kaya po Daniels na siya ngayon kasi nakapag-asawa na siya. Siya po noon ay dapat kasama sa World Cup Women's Soccer. Kasama dapat siya sa team na yon na lalaban po sa World Cup, US team. Kanya lamang at that time, sinabihan sila na magsusuot sila ng uniforme na siyang susuporta sa Pride Month. Upang daw po parang ipakita ang kanilang pagsang-ayon doon po sa tinatawag nilang LGBTQ+A. Basta ganun, hindi ko na rin po alam talaga kung ano yung mga letrang kasama roon. Basta A to Z. Ngayon, hindi ho tayo galit sa kanila. Ganun din naman siya. Hindi naman siya galit. Kanya namang, ang totoong pagmamahal, hindi ho yung sasakyan mo yung kanilang kahit maling paniniwala. Hindi ka namin akaway, pero hindi naman natin kailangang ipaglanda, o sige, susuportahan ko yung mali mong ginagawa. Parang ganito. Nahuli kang magnakaw, siyempre paparusahan ka, tama? Hindi ako galit sa'yo, kanya lang, hindi ko ibig sabihin na, kung hindi ako galit sa'yo, pwede ka na magnakaw kung gusto mo. Diba? I need to protect you from doing worse. Ganon din sa kanila. So, ang nangyari, hindi siya pumayag magsuot noong pong sagisag ng pagmamalaki na natanggap nila kahit anong gusto mong idea sa buhay. Hindi siya binigyan ng slot, bagamat siya ang pinakamahusay na quarterback when it comes to women's soccer football. So, hindi siya binigyan ng slot. Yun po ang nangyari sa kanya.
Now, ito naman, si Jana, hindi ang totoo niyang larawan. Wala po akong makitang larawan ni Jana. Kanya lang, itong pangato ay nabasa ko po sa isang aklat. Si Jana po, sa kanilang psychology class, pinagawa ho sila ng assignment. Nagagawa ho sila, manonood sila ng pornographic film at gagawa sila ng reaction paper. Now, kung kayo ho yung magulang, anong sasabihin nyo kay Jana? Running for honor. Di ba? Christian ka. Ano sasabihin mo? Wala yan. Gawa ka lang reaction paper. Wala naman sa puso mo yan. Sige na. Banatan mo na yan. Okay lang yan. Ganun po bang ating sasabihin? Di ba? Mag-drop ka na. Lumipat ka na ibang eskwelahan. Mahal po, itay. Pag-isipan niyo mabuti. Anong ating ipapayo? Ganyan po ang hinaharap ng mga estudyante ngayon. Saan sila tatakbo? Ang dali yung sabihin, wala, wag mong gawin assignment mo. Babagsak ang anak mo. Pag-isipan mo mabuti. Madali yung sabihin, wag kang makisa-isa sa mga ganyan. Di ba? Kaya mamaya, ipapaliwanag ko papaano, ha? Okay lang kayo? Kaya wag kayo matulog. Kasi hindi ko agad sasabihin sa inyo ang solusyon. Ipapakita ko muna sa inyo kung anong hinaharap natin bilang mga mananampalataya ngayon. At marahil hindi rin kaila sa inyo kung kayo ay negosyante at ang pamilya ninyo ay nahahamon din sa maraming matitinding pangangailangan at maglalakad kayo ng papeles sa pamahalaan. Hindi ko sinasabing lahat ng pamahalaan ay ganoon. Kanya lamang, marami sa kanila talagang pinipilit kang maglagay. Tama po? Parang ayaw niyo umamin, ano? Siguro nakapaglagay na kayo. Anong gagawin natin? Gusto nating maayos ang ating bayan. Pero saan tayo lulugar? Saan tayo lulugar? Nalagay kayo, nandun na, nagpa-import na kayo, tapos hindi makalabas dahil sa kailangan ng mga buwis na ini-implement sa'yo. Ano masabi ko? Buwis! May singaw ako eh. Ikaw talaga oh. Ang sakit ha? Yung tax. Okay? Mas madali na, tax. Di ba? Hindi mo malaman. Ano talaga? So, saan ka lulugar? And imagine if your son or your children would come to you and say, Dad, what should we do? I'm now in charge of the business. What should I do? Yun ang challenge. Ito, pamilya na itong pinag-uusapan natin. Kaya ho, itong challenge na ito ay isang realidad na kailangan nating harapin. Listen to this, friends. Christian families are on a counterflow. Whether we like it or not, kung Christian ka, naiintindihan natin, when we came to know Jesus, naglalakad tayong ganyan, then we encounter Jesus, sabi ni Jesus, you're on the wrong way. Kaya babalik ka, kasalubong mo yung daigdig. Kaya paano ka haharap? Diba? Kaaway mo ba sila? Hindi. Pero paano ka iilag? If you are not strong enough, for sure, you'll never survive. Kaya nga po, ang challenge po sa atin ngayon, hindi ho biro. Kaya sabi ho ng isang pastor, si Alistair Begg, sabi niya, the world around us is antagonistic to biblical truth and biblical conviction. Galit sila. Therefore, unless we are prepared to stand against the tide, we will drift with it. Pag hindi tayo malakas na talagang humarap, paano tayo? Kaya nga, ang challenge ko sa atin ngayong hapon, remember this, build a strong family. Kaya marami po hindi nakakatawid dahil hindi ho tayo intentional na palakasin ang ating mga pamilya. Akala natin parang bahala na si God. Tutulungan naman niya tayo. Yes, He already gave us His instructions. We need just to follow His instructions. We need to trust Him. Kaya lang, we need to intentionally build a strong family. Pakisabi mo sa katabi mo, kahit hindi ikaw ang tatay, kung ikaw ay anak, o kung ikaw ang magulang, praise God. Pero kahit sino ka pa man sa pamilya, lahat naman tayo dito may pamilya, tama? Sino dito walang pamilya? Pakitaas ang kamay. Salamat sa Diyos, walang singaw. So, sino lahat dito nasa pamilya? Pamilya? Pakitaas ang kamay.
Okay, good. Kasi hinahanap ko yung iba, nalilito. May pamilya ba ako? Wala. hindi siya makapagtaas ng kamay. Sa lahat na nagtaas ng kamay, pakisahin mo sa katabi mo, let's intentionally build our family strong. Okay? Palakasin natin to. We need to build a strong family. Kasi, tingnan ninyo in Judges, for example, yung mga tao, naglilingkod sila sa Diyos nung buhay pa si Joshua. Kanya lang, nung buhay pa si Joshua, pati mga elders, na nakita lang yung talagang ginawa ng dakilang Diyos, mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Kanya lang, nung namatay na si Joshua, noong 110, ito nangyari, tingnan ninyo. And there arose another generation after them who did not know the Lord, nor yet the work which He had done for Israel. Kaya ang buhay nila, salungat na sa kalooban ng Diyos. Ang lungkot nun. Diba? Akala natin okay tayo, yung pala yung susunod na henerasyon, hindi na. At paano pa yung susunod na henerasyon? Kaya nga, we need to be intentional. May I request the parents po, pakitaas ang kamay. Parents. Parents, ang laki ng ating responsibilidad. We need to prepare our children to the next generation, not only children, but to the sons of our sons. Importante po yan, prepare them. At ang pinakasukatan ng totoong tagumpay natin, minsan, hindi naman yun na-achieve natin sa buhay. Kamustang anak natin? What's the point of gaining so much? Pero yung mga anak natin pariwara. Tama? Ngayon, yung mga bata naman, huwag kayong malungkot. Kung hindi man ninyo nakamtan, yung bagay na yun, dapat maintindihan natin na mayroon Diyos tutulong sa atin. Pag-isipan nyo. Marami, tinuturuan natin sila tungkol sa Bible. Pero hindi natin sila tinuturuan paano magtiwala sa Diyos. Magkaiba yun. Naku halimbawa lang, etong pamangkin ko. Baka magtaka, ba't ang gwapo naman yan? Nako, relax lang kayo, mas gwapo yung pamangkin ko dyan. Hindi ko lang nilagay larawan niya kasi baka malagay siya sa alanganin. Hindi, kasi Pranse ang tatay niya. Okay? Kasi yung pamangkin ko sa Canada. Hindi na mahalata sa lahi namin, Diba? Huwag niyo akong tingnan, yung pamangkin ko. Itong pamangkin ko, tumawag yung nanay. Kuya, yung anak ko binubuli. Sabi niya, anong gagawin ko? Siyempre, ang hirap nun, binubuli. Alam niyo kung anong advice ko? Ang magaling yung pastor, ito advice. Abi, aralin mo ng karate. Para pag binuli siya, kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Okay lang yon. Okay lang yon na karatista siya. O naman, ganyan din ang ginawa ko noon. Nung binubuli ako, hindi siya ganyan, Tingnan niyo yung mga Christian na payo. O, di ganito, binaba ko na. Nag-pray ako ngayon, pinag-pray ko yung pamangkin ko. Panginoon, alam niyo parang bumulong ang Diyos. Ano yung pinapayo mo? Bakit pinapayo mong lumaban? Hindi ko maalam, habang nagpe-pray ako, yung kapatid ko, tumawag na doon sa tiyuhin na karatista na nasa Canada. Para sigurado ka, talagang gusto matuto anak mo sa karate, hindi mo nang mapipigilan yan, Talagang pag lumaban yan, lalaban talaga yan. Yun ang usapan pala. Eto naman, nagpe-pray ako, kausap ko si God, sabi ko, Lord, bakit ganun ang turo mo? Sabihin mo, turuan mo yung anak niya mag-pray, pagkakataon niya yun, makilala ako. O nga tawag ulit ako. Tol, mali ako. Itong pastor na to, kailangan mag-repent. Ganyan. Sabi ko, mali ako. Bakit? Dapat turuan mo, this is your chance. Turuan mo yung anak mo, mag-pray. Sabihin mo, si God is able to protect him. God can protect him and God is able to keep him safe. Oo nga, Thank you, kuya. Di tinuruan niya. Eto na ngayon nangyari. Meron silang laro. Kalaban, sabi niya, Mommy, I am so afraid. Why? Because my opponent is the one bullying me. Di ganun, Sabi niya, let's pray. Di nag-pray sila. Pagdating doon sa competition, nalaman nila yung bully, mas matanda doon sa sa age ng mga players. Nilipat siya sa higher category. Di ba? Kaya, pag uwi ng anak, Mommy! What? God answers prayer! Gano'n siya, kasi 7 years old lang. God answers prayer. Why? You see, Mommy, we know what happened. Kinento na nga.
na nilipat yung kalaban niya. Tapos, and he kept on praying for this guy. And alam niyo po, the Lord kept on protecting. Ngayon, hindi nawala yung bully na yun, ha? They were given a choice for homeschooling. Kaya wala na siyang bully dahil nasa bahay ng eskwelahan. Naintindihan po natin. And surprisingly, yung bata, kahapon, umattend sa Bible study ko. Kasi may online Bible study ko pa sa Canada at saka LA. Now, hindi ko sasabihin sa inyo pa ng connection dahil puno na, ha? Hindi na kaya. Okay? So, yung Bible study na yon para sa taga LA at saka taga Canada. And alam nyo, nakakatuwa. Nag-attend yung bata, sabi ng kapatid ko, gusto niyang umattend ng Bible study. Gusto niyang umattend. Sabi niya, huwag mo naman akong pahirapan, English na to. Kasi kasama yung bata at kailangan mag-English, di ba? Eh baka mamaya yung English ko, sa halip na mabuhay at lumaban, magpakamatay eh. So anyway, to make the long story short, yung bata, tuwan-tuwa, nag-a-attend ng Bible study. What am I trying to say? Friends, when we say that we are to build a strong family, hindi ko sinasabi na turuan natin sila maging religious. Gusto kong maintindihan nila that our God is alive. That they too will experience the reality of God. Kaya marami sa atin, alam natin ang pagiging religious, pero hindi natin alam ang katotohanan ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Amen po? Naalala ko yung anak ko, sabi niya, Papa, pengin pera. Kasi tingnan mo yung Gcash ko. Papa, wala nang laman. Magkakaroon yan. Tapos kitang-kita niya pa paano nagkaroon. The Lord provides. Are you following? Hindi ko siya sabing laging ganun ang miracle ng Diyos. Minsan hindi ganun. Kailangan mo talagang gumawa ng ibang paraan. But at that time, I praise God. God is giving me opportunity for my children to see how the Lord provides. Amen? And I'm praying that all of us will always ask God for those opportunities. Kasi ang ating hamon, pahirap ng pahirap. Remember this, the world is against us. Sabing ganon, for men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable. Hindi niyo mapapansin yan? Kahit mga Christians ayaw makipagbate. Hindi ko na siya mapapatawad, hindi ko siya maintindihan. Paano naging Christian yung mga ganyan? Nadali na tayo. Malicious gossips, nagkikwento tayo ng mga bagay-bagay sa ibang tao na hindi naman involved para lang siraan ng ibang tao. Kapatid natin sa Panginoon, ginagawa yan, nangyayari yan. Without self-control, brutal, haters of good. And look at this. Treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure than lovers of God. Holding to a form of godliness, yes, they are religious, pero hindi lang mahal si God. Mahal nila yung sarili nila. They're using religion for their advantage. Although they have denied its power, avoid such men as this. Kaya ho ang mga bata ngayon, ito mga problemang nararanasan. They are experiencing liberalism. Ano ibig sabihin? They even question the reliability of the scripture. They question even the resurrection. At kaya tontuwa ako kanina kasi before I came here, may napanood akong portion ng interview sa National Geographic proving na talagang their archaeological finds, nakita nila yung proof na David existed. Talagang to support the scriptural claims. Sabi nga, sobrang nakakatuwa yung na-discover namin. People were questioning before. Now, we have the evidences that David existed. And the accounts of the scripture are true. Amazing, no? National Geographic yun, hindi yun Christian groups. Buti na lang malayo kayo, hindi umaabot dyan, ano? Kung hindi, bato ka na. Anyway, ano pa? Secularism and humanism. Pati yung mga advice natin, minsan ang layo na. Talagang napaka-secular na ng ating mga mindset. Inuuna natin, yung mga buhay ng, parang kailangan, isipin mo yung damdamin ng ibang tao, kahit mali-mali ginagawa. Nakakatakot. We focus too much on materialism, how to establish our own kingdom. Man, when we started, we got nothing. We just trusted the Lord that God wants us to build a family. Hindi ko sinasabing hindi tayo prepared. Ang sinasabi ko lang, we need to trust the Lord. Hello? Pakigising yung katabi niyo, please. How can we build a strong family? We get so weak.
Di ba? Kasi di ba, worldliness. Puro, sabay na rin tayo sa inuman. Sabay na tayo sa anong gusto ng mundo. And alam niyo, challenge? Kawawa, mga bata ngayon. They analyze their loneliness. They analyze yung kalang feeling of isolation. Anong analysis nila? Kasi maliit ang bahay. Kasi, wala kaming ganito, kaya hindi kami masaya. Wala kaming kotse. Wala kaming sasakyan. Kaya ganito buhay namin. What? Mas malala yung buhay namin noon. Wala, bukod, yung sasakyan, magkaroon ka pa ng sasakyan, ang model pa, D2LAK. Alam niyo yun? Push start. Tinutulak bago mag-start. Kaya high-tech na nun. Hindi yung push start na ganon. Push start. Nakakaranas na kayo ng ganyan? Nakaranas na kayo, nagdadrive ka na, nalalaglag yung hood sa harapan? Pag preno mo, nalaglag yung hood. Ay, naku, basta na yung hood, di ba? Tapos, hindi umi-start. Nandun ka sa traffic light. Palapit na yung mga pulis. Wala pang MMDA nun. Lalapit yung pulis. Hindi ka mag-start. Naku, paano na to? Lord, ayaw mag-start. Para mo nang awa. Nung andyan na yung pulis, hallelujah! Those are miracles! Pero, kahit wala kaming mga karanyaang ganon, ang saya ng buhay. Ngayon, lahat reklamo. Ay, walang internet. Naranasan mo mag-aaral na pupunta ka sa kapitbahay, manghihiram ka ng encyclopedia. Nasahabulin ka pa ng aso. Para makagawa ka ng assignment. May internet lang na wala sandali. Galit na galit ka na. Diba? Diba? Ma, kailangan ko ng cellphone. Anak, anong grade ka nga? Grade 1. Anong gagawin mo sa cellphone, anak? Para sa project. Nagugulat ako sa nangyayari sa mundo. Too worldly. Tapos pag nakita mo, busy nanonood ng TikTok. Alam mo bakit? Pakaganyan yan. Apa, anong ginagawa niyan? Sinasabayan yung TikTok. Ang saya-saya. Nakakatuwa, ang saya-saya. Why? We are eaten up by worldliness. Ang lungkot ng ating pinaharap. Now, kaya, ano ulit ang sabi natin? Ito ang ating BND na natin. Build a strong farm. Ayan, medyo bata-bata na yung ating dating. Hi, farm! Diba? Build a strong farm. Bakit? Ito po, itong outline natin. Farm. Founded on God's truth, apply God's truth, and make God's truth known. Bakit importante yan? Anong ibig sabihin ng founded on God's truth? Now, alam niyo po, yung foundation, crucial yan in any building. But the foundation is dependent on the design of the building. Kung pangit yung design ko, ordinaryo lang, yung foundation mababaw lang. Kaya madalas, ang buhay ng tao, ang babaw ng kanilang pananaw dahil ang buhay na yan, panglupa lang. Kaya yung foundation niya, panlupa lang. But if we're building a strong family, na ang design ay design ng Diyos, hindi biro yung foundation. Kaya you need to be aware na mayroong design ng Diyos. Halimbawa, ang basic design ng Diyos ay 5G. Basic yan. Unang-una, ang pamilya is for our good. Pakisabi mo sa tabi mo, it is for our good. Okay. Bakit importante yan? Minsan akala natin pamilya sumpa sa atin. Ba't ba ako binigyan ng gantong asawa? Ba't ba ako binigyan ng gantong anak? Mga sakit ng ulo. Hindi sila sakit ng ulo. Pagkasakit ng ulo yan, ibig sabihin, mali foundation mo. Kasi ang gusto ng Diyos, sabi ng Bible, it's not good for a man to be alone in that He created a woman to be His helpmate, suitable for him. So ang design ng Diyos is for our good. Ngayon, minsan isip natin, ang pamilya, gastos yan. Puro problema yan. Gastos dito, gastos dyan. Kaya wala nang gusto magpakasal kasi magastos daw. Mali ang ulit ang foundation mo. Mali yung naintindi mo sa pamilya. Because two heads are better than one, for they have a better return of their labors. Ibig sabihin, ang tao, ang bilang ng tao, ang labor force, income yan. It helps us to produce more. Alam niyo ba kung paano nagsusurvive ang Pilipinas? Anong export natin na nagpapasurvive sa Pilipinas? Labor force. Tao ang ine-export natin. Hindi saging. Hindi kamote, hindi durian.
Ang number one export natin, kung alam nyo lang, tao. Di ba? Kaya nga, maraming tao, mas malaking pakinabang. Kaya lang, hindi rin natin alam. Bakit? Kasi hindi natin na-prepare sila ng tama. Now, ano pa? It is for God. Kaya nga sabi niya, yet for us. Ano sabi ng Lord? We are the Lord, there is only one God, and we exist for Him. And one Lord, Jesus Christ, we exist through Him. So we are meant to exist for God. Yun ang purpose natin. It's not about us. Kaya minsan, ang lungkot-lungkot ng buhay natin, pasan-pasan natin ang mundo, kasi inaari natin yung mundo. Akala natin yumayaman tayo dahil may sarili tayong mundo. Hindi ho. We need to be humble enough and to be poor enough to admit we have no world to carry, but we have God who owns the world. Amen? Nakuha niya ba ibig sabihin? Kaya nga, blessed are the poor in spirit, for they shall see the kingdom of God. Bakit? Kasi marami sa atin sobrang yaman, inaari natin sarili nating mundo. May sarili tayong daigdig, may sarili tayong kaharian, and we want to live within that framework. Na ano pa? For God's glory. Kaya sabi ng Bible, and let us make man in our image. And He made them in His image, male and female. Ano sabi niya? Be fruitful and multiply and fill the earth. Why? I want the whole world to be filled with my glory, with my presence. Kaya nga gusto ko, kaya ngayon anong advice ng mga tao? Uy, pag nag-asawa ka, huwag ka muna mag-anak. Kailangan maging masaya muna kayo. What? Dapat, nung nag-asawa kayo, alam nyo na kaagad na una nyo magkaanak. Eh, hindi kami prepared. Eh, ba't kayo nag-asawa? Dapat huwag kayo mag-asawa kung hindi kayo prepared. Tama ba? Kaya maraming nga nag-asawa, ayaw na mag-anak. Ay, naku. Mami, papaliwanag sa iyo bakit. Kaya kailangan natin maintindihan. Teka muna. Tingnan niyo pa to. And good for all creation. Bakit? Sabi ng Bible, rule over the sea. Rule over the earth. Rule for every creation. And love your neighbor as you love yourself. So the design of God for the family, sobrang ganda. Okay ba yan? Kaya pag hindi natin ito nararanasan, may problema tayo. Kapag lagi iniisip natin sarili lang natin, mali ang design natin, mali ang pundasyon natin sigurado. Are you following? Now, tanong ko sa inyo, masaya ba kayo sa pamilya ninyo? Yung iba, yes. Parang Indian eh, yes. Masaya ba kayo sa pamilya? Yes. Bakit ganon? Kasi nga, sa totoo lang, mali kasi intindi natin. Kung talagang tama intindihan, ang saya ng may pamilya. Alam niyo ako, laking pagsisisi ko, alam niyo kung bakit? 4 lang anak ko. How I wish I have 25. Sa totoo lang, sayang. Hindi ko na pwedeng balikan ng kahapon. Di ba? Sabi ko, ang layo-layo na, Lord, hindi ko na, I cannot produce anymore. Bakit? Sayang. May panahon lang yun eh. Kaya huwag kayong mag-ingat tayo. Now, look at this. With that in mind, look at this, with that in mind, ano sabi ng Lord? Now, this is the commandment, the statutes, the judgment with the Lord your God has commanded me to teach you, that you might do them in the land where you are going to possess it. Diamang di lamang dito na kayo, itong gusto ko maintindihan nyo, so that you, your son, and your grandson, was thinking not only for your family at the moment, pati yung susunod pa at yung susunod pa. Okay ba yan? Nung tayo po ay marahil, iba sa inyo nagpakasal, ang inisip nila yung ngayon. Kaya pagdating sa kasal, ang saya-saya. Tapos, di ba? Parang, nung magbabayaran na, ang mahal pala nung kasal. Hindi ka-prepared na malayo. Hindi ka pinagandaan yung susunod. Hindi ka pinagandaan yung apo pa. Hindi ka inisip yun. Ang inisip niya lang, yung ngayon, masaya. Lahat, parang ang saya ng mga bisita. Naku, wag ka, iiwang ka nila. Ang totoong buhay, yung kayong dalawa, at yung susunod na generation, at yung susunod na generation. Nasusundan ninyo. Now, tingnan niyo po ulit. That they, sabi niya, might fear the Lord your God to keep all His statutes and His commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be prolonged. Ang idea ng prolong, ito ang sarap ng buhay. Ang idea ng Diyos, hindi yung mahabang buhay. Yung kundi yung quality. Haba ng buhay mo, 110. Bedridden ka naman, 20 years. O, type niyo ba yun? So obviously, hindi yun. Ang gusto ng Diyos, yung buhay mo mahaba, pero productive. Yung buhay mo mahaba, fruitful. Are you following? Now, tuloy tayo. Tapos sabi niya,
O Israel, you should listen and be careful to do it. It may be well with you. Again, well with you na naman. Yun yung mga, naalala niya, pag nagbabatay, Shalom, mga ganyan. I want you to, everything about you would be well. Yung talagang sobrang blessed ka. Kaya whenever we greet good morning, yung buong umaga mo maging mabuti. No? Pag sabi mo good afternoon, buong hapon mo, talaga mabuti. Yung good evening, buong gabi mo, mabuti. Alam niyo yun? You're wishing that to the person. Natin niyo. So sabi niya that you will multiply greatly. Wow! And that God your Father had promised in the land flowing with milk and honey. Sobrang doon na kagad ang isip ng Diyos to be blessed. Are you following? Now, tingnan niyo po Now, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Ibig sabihin, wala ka nang puproblemahin, isa lang ang Diyos. Wala na yung iba ang Diyos ng bundok, iba ang Diyos ng dagat, iba ang Diyos ng apoy. Hindi, lahat isa lang yan. Okay? So hindi ka na magtataka. Sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I'm commanding you today shall be on your heart. So what does the Lord is telling us here? Itong sinasabi ng Lord. Ano yung foundation? Hindi yung reliyon. Anong foundation? Si God. Na magkaroon ka ng ugnayan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang sa gayon, mamahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, ng buong pagkatao mo. Yun ang ibig sabihin. Kaya marami sa atin, walang ganong ugnayan sa Diyos. Kaya yung foundation, mababaw. Hanggang sa, yung gusto, do's and don'ts. Hindi ganun ang Christianity. Ang Christianity, may ugnayan kayo ng Diyos na masasabi mo na kapag nagkikwentuhan tayo ng ating mga anak, taste and see that the Lord is good. Anak, kung ano, ang sarap ng may Diyos. Yung bang pag nagkikwento ka, para kang kumain ng napakasarap na pagkain. Habang ako, ang sarap naman nito. Alam mo, napunta ako restaurant, ang sarap. Grabe. Ganon din sa pagdating sa Diyos. Anak, umatin tayo. Alam mo, ang sarap. Pag natutunan mo ito at ginawa natin, praise God. Meron tayong Diyos na matatakbuhan. Pag may problema tayo, pag meron tayong pinagdadaanan, praise God. Ngayon, ano nangyayari? Yung mga sinasabi nating maka-Diyos, ang haba ng mukha. Makasimangot. Ba't ang ginagawa mo yan? Anong ginagawa mo? Ba't ganyan ka mas taas-ta? Pasayaw-sayaw ka pa. Parang laging galit sa kasiyahan. Kasi may mga ganong Christian Naalala ko nung bata-bata ang Christian. Sumasayaw talaga ako, mahilig ako sumayaw. Yung shout for joy. Di ba? Ang sarap ata nun. Di ba? Sing to... Bigla sabi ni pastor, do not conform into the standard of this world. Ha? Anong ibig sabihin? Anong problema doon? Nagpupuri ako sa Diyos, gusto ko sumayaw. Wag daw. Kaya, siyempre, hawak-hawak, hindi ako makaganyan. Dito na lang, shout for joy. Nakuha niya yung sabihin, papipigilan mo ba yun? Because taste and see that the Lord is good. Minsan nakala natin ang Christianity, dapat nakasimangot ka lagi. Banal na pag nasa simbahan, hindi umiimik. Kapag nagano, bawal ang tumawa. Kaya marami na iskandalo sa akin kasi tawa kayo ng tawa pag nagpipreach ako Ayaw. Ba't yung pastor na yan, napaka-irreverent. Sa totoo lang, ang Kristyanismo, alam ko, napakasaya. Simula pa lang ng message si Jesus, blessed are the poor. Alam niyo sa Tagalog, anong saya. Anong saya. Anong saya. Yun ang salita ng Diyos. Christian life is so full of joy. Kaya sa bahay pa lang, ang sasaya natin lahat. Di ba? Hindi yung, ba't ka ganyan ngumuya ka, ha? Wala kang galang sa pagkain. Ba't nakahubad ka? Igalang mo yung salita, ang pagkain ang galing sa Diyos. Di ba? Paano hindi mahuhubad? Dati, isa lang ang damit ko. Nabasa. Kailangan ko tanggalin. Di ba? Dati, nakalimutan mo. Mga ignorant tayo. Nakabahag lang tayo, Daddy. Ano ka ba? Nakuha ninyo ibig sabihin. Minsan sobrang lahat pinupuna natin. Nakalimutan natin maging tao tayo in front of God, and I praise the Lord because He is my Father and I am willing. Alam mo, sa lahat ng description ng langit, yun ang pinakamaganda, in my Father's house. Because in my Father's house, I don't need to pretend. In my Father's house, I am relaxed because my Father loves me as I am.
Are you following? Walang bagay na nakatago sa atin, sa Diyos. Alam niya lahat. Kaya nga hindi ako nahiya magsabi, Lord, natatakot po ako. Lord, hindi ko po nagustuhan yung pagkain. Lord, tulungan mo naman akong gustuhin ko yung pagkain na galing sa'yo. Hindi ako nahiya magsabi sa Lord. Lord, ang alat po talaga eh. Anong gagawin ko? Hindi yung, ba't ka nagre-reklamo? Kainin mo kahit maalat. Lord, anong gagawin ko ang alat eh? Tulungan mo naman ako. Lagyan mo ng kanin, anak. Oo nga. Nakuha nyo. You can be honest to God because He's our Father. Taste and see that the Lord is good. Kaya nga, ang tatay natin, reflection sa dapat ng tatay sa langit kahit konti. Kahit konti. Yung mga tatay pa lang, anong tingin nila sa tatay? Berdugo. Bakit? Kung nasabi, pag hindi nakinig kay nanay, lagot ka katatay mo. Ano ibig sabihin ko? Yan ang tatay ko. Nakakatakot. Ganun ba talaga si God sa atin? Kaya nga ang layo na talaga eh. Kaya nga sabi ng Lord, ang nais niya is for us to be founded with the right relationship with God. We cannot love na hindi tama yung ating pananaw sa Diyos. Are you following? Kaya ang tingin ba natin sa Diyos? Na parang lahat na lang mali ang ginagawa natin? Praise God. Dahil alam niya kung sino tayo. He understands that we're from dust. And we can be as honest to God and say, Lord, hirap po akong magbago sa area na to. Tulungan mo ako. Lord, hindi po ako marunong sa bagay na to. Tulungan ninyo ako. Lord, hindi ko po maintindihan yung Bible, yung salita nyo. Please, tulungan nyo po ako. Alam nyo, ang bait. Kasi tatay natin siya is willing to help us if we are honest and humble enough to admit it. Are you following? Hello? Kasi minsan in-expect natin, perfect tayo kagad eh. Kaya minsan, kahit yung bata, 5 years old, mag-ayos ka ng kwarto mo ha. Mag-isa 5 years old, okay naman yun, mag-ayos ka ng kwarto, pero paano yung tutor? Halika anak, maglaro tayo, magtiklop tayo ng kumot, pundan-linis tayo. Hindi, maglinis ka. Pasuhin mo yan! Hindi ganon. Anak, sabay tayo. 1, 2, 3, 4. Di ba? We show them in a way na angkop sa kanilang edad. Same thing with Christianity. Don't expect everyone to be doing the same thing that we have already achieved in our Christian maturity. Are you following? Naintindihan po? Mag-adjust tayo. Tulungan natin sila. Now, kaya naman, ganun din na sinabi ni Jesus. Look at this. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who builds his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house. And yet it did not fall, for it has been founded on the rock. Ano sinasabi ni Jesus? Kung ito si Jesus, kausap niya mga Hudyo, siya yung tao, in front of them, sabi niya, kapag nakinig kayo sa akin at in-apply ninyo, para kayong isang napakatalinong taong nagtayo ng bahay sa batuhan. Yung pundasyon matibay, at dumating man ang bagyo, which is something that you cannot avoid, pag dumating yan, mananatili kang malakas. Tama? Sino ka to assure us that we will be strong against the storms? Diyos ka ba? Nakita niya yung argument? Sino ka? Tao ka lang ah. Who are you to assure me na kahit anong dumating na bagyo in the future, kaya kong lagpasan? Hindi ka naman Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, unless you see me as who I am, di ba? As God, hindi ka makikinig sa sasabihin ko at hindi mo i-apply. And I'm assuring you na kapag sumunod ka and accepted me as I am, mapapagtagumpayan mo yung mga bagyo ng buhay. At ito ang katotohanan. Kapag mali ang pundasyon natin at ang bagyo hindi natin maiiwasan, I'm telling you, babagsak at babagsak tayo. Bagyo ng kamatayan ng mahal natin sa buhay. Bagyo ng pagbagsak sa eskwelahan. Bagyo ng mga kaibigang suwail, ng mga betrayal of friends. Bagyo ng katotohanan na sa mundong ito may injustice. Tama? Kung wala kang pundasyon na matibay, babagsak tayo. At magko-compromise tayo. Nasusundan po natin. Kaya, tayuan natin. Tingnan po natin halimbawa, kung naintindihan natin ito, tingnan niyo po si Daniel for example. Si Daniel, because of their, imagine, na-exile sila. Dati silang na-exile sila, dinala sa Babylon.
Ibang-ibang kultura. Parang tayo ngayon. Yung buhay natin ngayon, ibang-iba ng panahon namin, ibang-iba. Ngayon, noon panahon namin, hindi ka makakapagsalta sa magulang. Basta sinabi ng magulang, umupo ka, upo ka lang. Ngayon, nagtatanong ka pa, bakit? Napansin niyo ba ngayon yan? Bakit ako upo? May tatanong pa, wala namang upuan. Noon, kahit walang upuan, hindi ko problemang may upuan o wala, basta umupo ka. Humanap ka ng upuan kung kinakailangan o umupo ka sa sahig. Ganun ang mga magulang namin noon. Type nyo? Pero mabuti ang buhay namin. Praise God. Ngayon, sa atin ngayon, iba. Lahat nakakapagtanong na, ang gulo-gulo pa. Diba? Akala mo silang kumikita. Now, okay naman yun kasi tama naman, relationship. Magsabi kayo, oo nga naman, walang upuan anak. Kaya solve mo anak, gumawa ka ng upuan. Nakuha ninyo? Andiyan pa ba kayo? Okay. Now, ito na. Si Daniel, ibang-ibang kultura to. Sabi niya gano'n, okay. Tandaan nyo, youth sila, about 15 years old. There was no impairment. Ang hinahanap, good-looking, suitable for instruction in every kind of expertise, endowed with understanding, discerning knowledge, and who had ability to serve in the king's court, and ordered Aspinas to teach them the literature and language of the Chaldeans. Now listen, mga kabataan, gusto niyo ng maganda kinabukasan? Whether you like it or not, sa mundong ito, yan ang standard. Sa mundong ito, Christian ka o hindi, kaya we need to excel in everything. Good looking, obviously, hindi na makakasama. Di ba? Ability to listen to instruction. Imagine, understanding. Sobrang magaling sa eskwelahan. Talagang masipag. Lahat, nandoon ang qualities na yon. Kaya naman magtataka tayo, the Lord is not blessing us. Look at them. Na-excel na sila, there's no way for them to succeed. And yet, because they were responsible people, they believe in the God whom they serve, they are to be excellent in everything they do, na-qualify sila. Are you following? You want to influence the world? Nang sa ganun, hindi na tayo dinidiktahan ng kalang mga maling mga kaisipan? Maging mahusay tayo sa paaralan. Maging mahusay tayo sa ating pagawaan. Maging mahusay tayo sa biyaya ng Diyos, tulungan niya tayo para tayo maka-influensya sila sa halip na sila ang nagsasabi sa atin ng dapat nating gawin. Naunawaan po? Now, tuloy tayo. Nasabi niya ganon, the king allotted them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank, in order that they be educated for 3 years. Babaguhin lahat ng kanilang mga kaunawaan. Pag-aaralan na 3 taon. Now, among the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The commanders of the officials assigned new names to them. Daniel, nang ibig sabihin, the Lord is my judge. Ang sabi niya, ang pangalan mo ngayon, Belteshazzar. You are favor of Bel. Yung Bel, the highest god of the Babylonian. Si Hananiah, ang ibig sabihin ng Hananiah, ano nga ba? Yun na yun. God is gracious, Hananiah. At si Hananiah, papalitan ng pangalan. Anong pangalan ni Hananiah? Shadrach. Ibig sabihin, siya po ay illumined by rock. Illumined by rock, by the sun god. Si Mishael, ang ibig sabihin ay, who is what God is. Yan yung Diyos. And yet, papangalanan ng Meshach. Anong Meshach? A Babylonian Venus. Now, Azariah or Abednego. Azariah, ang gandang pangalan. Yahweh is my helper. And yet, pinalanan ng Abednego, ibig sabihin, you will be helped or you will be the servant of Nego, the God of fire. Isipin niyo, pinalitan yung pangalan. Inalis sa kanila yung kanilang paninawala, pero nanatili sa kanilang kalooban. Externally, pwedeng lang galawin, pero internally, hindi lang magagalaw. Are you following? Now, ito pang amazing part. Pasensya na kayo, 1 point pa lang ako ha. 5:00 tayo. Now, look at this. But Daniel made up his mind. Ano sabi ni Daniel? Dahil sa pagkain, pagsamba na yun sa Diyos nila. But here is Daniel, tinayuan niya yun. The foundation was so strong by saying, I'm sorry, I will not eat the king's choice food. Naintindihan po. Hindi pa man din siya wala pa rin mang desisyon sa kanya, desidido na siya na hindi ako susunod. Hindi ako gagawa niyan. Mga kabataan, ngayon pa lang, sabihin nyo na sa puso nyo, hindi ako mangongopya sa school.
Ha? Hindi ako sasama sa cheating arrangement. Ha? Nako nyo? Hindi ako magiging bastos sa magulang ko. Simula pa lang, wala pang nangyayari, desidido ka na. Ganun dapat. Dahil bakit? Dahil yun ang gusto ng Diyos ko. Mga lalaki, mga may asawang lalaki, hindi ko dadayain ang asawa ko. Nadesisyonan mo na dapat yan. Ngayon pa lang. Hindi ko nga kasama asawa ko eh. Iba to. Eh, pa dito ka. Di ba? Okay lang, para makapagsisi ka pa. Di ba? Desisyonan mo na. Hindi ko dadayain ang mga anak ko. Desisyonan mo na. Mga babae, desisyonan mo, magiging submissive ako sa asawa ko. Pahina ng pahina. Dapat desisyonan mo na yan. Nakuha ninyo? Ganun ang, yan, Lord, dahil mahal kita eh. Hindi ako magsusunod dahil sa kumabait sa, hindi. Susunod ako dahil mahal kita, Lord. Okay po? Tingnan nyo, mga lalaki nag-i-amen. Ito talaga, ha? Hayaan mo yung asawa mo. Di ba? Basta sa atin, sunod tayo, Lord, para sa inyo. Ibig sabihin, desidido tayo. Lord, hindi ko dadayain mga empleyado ko. Hindi ko dadayain ang aking employer. Desidido na ako. Kasi I want to love, because I love you, I will follow you. Are you following? Now, look at this. Kahit sa pagpunta nyo pa lang dito, listen, Lord, hindi ako matutulog. Yan ba? May desisyon ka na. Nakuha nyo? Para, pag nandun ka, para papikit ka na. Hindi. Dapat mayroong ganun. Ganon din sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Naggawa ng napakalaking tori ng imahin si Nebuchadnezzar. At sabi niya, pag tunog ng trumpeta, lahat kayo dapat luluhod. Etong si Shadrach, Meshach, decidido na, no, we will not do that. And look at what happened next. Nung nalaman niya Nebuchadnezzar, totoo ba? Hindi kayo lumuhod? Kaya sabi niya, at sabi nila Shadrach, Meshach, and Abednego, O Nebuchadnezzar, we do not need to give you an answer concerning this matter. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the furnace of the blazing fire. Kasi doon sila itatapon sa apoy. But He will deliver us out of your hand. O King, but even if He does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. Desidido na sa Lord, we have no other gods, not even ourselves. Kahit na hindi mabigyan na kami ng kaligtasan sa bagay na ito, we will serve you, Lord. Kasi Lord, kahit hindi mo sagutin yung prayer ko, kayo pa rin ang susundin ko, Lord, kasi ikaw ang aking Panginoon. Kayo ang aking Diyos, and I've decided, O God, to follow you no matter what. Yun ang Christian life. Doon pa lang nakadesisyon na tayo. Diba? Sa atin, paano magpipray? Hindi naman nag-a-answer si Lord ng prayers. Come on. Prayers is not for our desires to be given by God, but for our will to conform to God's will. Yun ang prayer. Kaya, yung mga nadidiscourage, hindi ako sinagot ng Lord. Yun ang akala mo, sinagot ka kasi He wants you to conform to His will. Kaya ka nagre-rebelde sa Diyos kasi hindi mo siya kilala. He cares for you so much that He will not give what will destroy you. Are you following? Kadesidido ka na, Lord, kahit hindi mo ako iligtas. Patay kong patay. You are my Lord. When I submitted to God to the full-time ministry, sabi ko, Lord, patay kong patay. Kung wala kaming kakainin, kung wala kami, Lord, if I perish, I will serve you. Naintindihan po? Kaya ako kahit anong nangyari, tuloy ako kasi bakit? Because that was a decision made by the grace of God, because I love God because He loves me so much. Ganon din ang guys kung gawin ng bawat sa atin ngayon. Now, kasabi ng Bible, I urge you by the mercies of God, if you understand the gospel, listen to this, present your bodies as a living and holy sacrifice. No longer your desire, you will always be dead. Kasi living sacrifice as in living dead. Habang buhay ka, you die to your preferences, you die to yourself. I will follow the Lord, and I will never conform to this world, but be transformed by the renewing of my mind. And this is the problem. Alam niyo ba sa pag-aaral, 2,700 hours ang ginugugol ng marami sa atin sa screen time. Especially mga 15 years old and above. 2,700 hours a year. At pagdating sa Bible, meron lamang silang tinatawag na
153 hours. Pupunta sa service, yun na lang pinakapagkain nila. Tulog pa. Pag-isipan niyo mabuti. Paano tayo mananalo sa mundo? How can we counterflow kung wala tayong matibay na foundation? And I encourage you, the reason why we meet daily. We meet as much as possible. Tingnan niyo sila. I'm telling you, look at this. Day by day, continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house. What do you think sa house to house? Family yan. Everybody's involved. House to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Ngayon, D-group, busy ako. Hindi namin priority ngayon yan. Kailan? Pag tumanda ka na? Pag wala ka ng ngipin? Pag malabo ng mata mo? Pag wala ka ng lakas at hindi ka na makarinig? Na habang nagdi-discussion, ano ha? Ganon? Ganon ba? Kailan tayo maglilingkod sa Diyos? Na yung pinakamalakas natin, hindi na ibibigay sa Diyos? Kailan? Friends, basahin niyo Ecclesiastes 12. That is exactly what Solomon was saying. Ang pinakamalakas nating pagkakataon, gawin na natin ngayon na. Huwag nating intahin ang bukas because tomorrow might not be yours anymore. Are you following? Hello? And secondly, apply the truth. Apply the truth. Huwag na kayo magmadali ha. Dagdag na natin para 154 hours. Apply the truth. Look at this. You shall teach them diligently to your sons, shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Here's the point. Ang mga Greek, pag nag-aaral sila, pag nakinig kayong ganyan, narinig niya ako, at sabi ko, alam ko na. Okay, alam mo na yan. Ganyan ang Greek education. Ang Hebrew, hindi. Hanggat hindi mo ina-apply, at hindi mo ginagawa, hindi mo pa alam. Nagkakandi na yan. Ganito ang lang strategy. I do, you watch. Are you following? Then I do, you help. Then you do, I help. Ikaw naman, ako tutulong. Then you do, I watch. Nakuha? Ganun ang alam training. Kaya sabi niya, when you rise up, when you sit down, when you lie down, nakuha niyo, when you walk, teach them to love the Lord. Sa madaling salita, you do first, ikaw muna, apply it, then ituro mo, alika, gawin natin parehas. Lord, pakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos habang naglilinis tayo ng kotse. Pakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos habang nagluluto tayo. Tingnan nyo paano magmahal sa Diyos habang nag-aaral tayo. Tingnan nyo kung paano magmahal sa Diyos habang naglilinis tayo ng bahay. Lahat yun, expression ng pagmamahal sa Diyos. Ba't ka naglilinis ng bahay? Gusto ko malinis eh. Hindi. Para hindi magkasakit ang mga kasama mo sa bahay. Hello? Dahil mahal mo sila eh. Bakit kailangan mo maglinis ng sapatos mo bago may pasok? Kasi ayaw mo magdala ng anumang mikrobyo sa kaloob parang hindi sila magkasakit. Dahil mahal mo sila. Gusto mo bang pagpasok mo bilang, asyang. Mas bilang, tung, Empax. Nakuha ninyo? All motivated by love. Kaya you teach them. Kaya habang nagkakainan kayo, ang kwentuhan ninyo, hindi, paano lumaki ang kita? Paano? Hindi. Ang pinagkikwentuhan nyo, how can we be better serve the Lord? And by doing so, we will earn more by God's grace. Because He promised that if we put Him first, He will take care of our expenses. Nakuha niyo yung usapan? Ang layo. Kaya nga kahit sa usapan, kamusta ang aral mo? Kamusta? Mag-pray ka lagi. Kaya may children, nung nag-aaral sila, lagi sabihin, hirap na ako. Mag-pray tayo. Hindi ko na, mag-pray tayo. Because you're teaching them to trust in the Lord, to put their confidence in God. Amen? Ultimong pagluto ng itlog. Would you believe, nagpe-pray pa ako? Lord, magustuhan ng pamilya ko. Ang hirap ata ng pagluto. Hindi masarap. Sayang, mahal na mahal ko pa naman sila. Gusto kong masarapan sila. Pero hindi masarap. Di bale, Food Panda. Nakuha niyo ibig sabihin. Kasi you want your best para masarapan sila. Kaya ang saya-saya ko pag sinabi ng asawa ko, ang sarap ng luto mo. Hallelujah. Praise God. Naintindihan?
Nakuha niyo po? Kaya when you do something, pag pinagugas ka ng magulang mo, yung matutuwa yung magulang mo, anak, ang ganda ng hugas mo. Pwede na tayo magtayo ng restaurant. Yung ganang bahay, masaya. Hindi yung, ano yan? Anong hugas to? Ba't ang lagkit pa? O, tinan mo, pwede pang moisturizer. Nakuha? Nakakasakit ng loob. Kaya, listen, learn to love the Lord. Kaya sabi ng Bible, that you shall be careful to do according to all that is written in it. For then, look at the words, you will make your way prosperous and you will have success. Gusto niyo magtagumpay? Apply. Be careful. Pag-isipan niyo palagi, paano ko ito i-apply? Paano ko ito i-apply? Tuturuan ko kayo isang sample. Balikan na si Daniel. Hindi madali yung ginawa ng Daniel, ha? Hindi ako kakain. Pwede kang maging mayabang. Hindi ako kakain yan. Ipaglalaban ko. Kung may katwiran, ipaglaban mo. Hindi ganon. Tingnan niyo si Daniel. Ibang-iba. Bibigyan ko na lang. Basahin niyo na lang, ha? Kasi wala tayong enough time. Bigyan ko lang. Sinamarize ko na lang. Una, he kept himself honorable. Paano? Nag-aaral siya malagi. Kaya madali siya mag-request. Yung bang, hindi yung magre-request ka tapos sabihin, ang tamad-tamad mo naman, pa-request ka pa. Kahit sa trabaho, if you do not agree with what you are being instructed to do, alam nila kung masipag ka at worthy ka of kukonsider nila yung request mo. Tama? Hindi lang yun. He appealed with humility. Pwede po ba na hindi kami kakain ito? Tignan yung karugtong. With honesty, i-test nyo po kami. Total, ang gusto naman ninyo, kami maging malusog. Kaya, align sa doon sa objective. Kung ganito, test nyo kami 10 days. Kapag hindi kami okay, di kakain kami ng gusto ninyo. Pero kung okay naman, itutuloy na namin yung pagkain namin. Hindi na kami kakain nung pinapilit nyo ipakain sa amin. Okay sa inyo? Kasi kawawa naman yung mama. Mapupugutan ng ulo. Hindi sinabi, bahala kayo, mapugutan kayo ulo. Bahala kayo, buhay nyo yan. Basta kami, kay Lord kami. Ang hirap sa inyo, hindi kayo biblical eh. Huwag ganon. Minsan ganon tayo sa ibang tao eh. Hindi, makiusap tayo. Subukan niyo po kami. Diba? Then keep your high regard for authority. There's still the authority. And always be hopeful for the Lord's favor. And true enough, the Lord showed favor to Daniel. Amen po? After 10 days, Daniel and his friends were 10 times better. Mas matalino, mas gwapo, at mas mataba. Amazing. Nakakatuwa. Parang, wow, di ba, pag nagpapapayat, kailangan maging vegetarian ka? Eto, naging vegetarian, tumaba. Ang saya-saya. Di ba? Nakuha niyo ibig sabihin? What am I trying to say? Learn to appeal in a Christian way. Hindi yung, di ba, nahuli ka ng pulis. Ano ko? Ayan ang hirap sa inyo. Gusto nilang lagay eh. May CCTV ka, may dashcam. Wag, maging mapagpakumbaba. Sir, ano po bang kasalanan ko? Ba't niyo po ako hinuli? Beating the red light po kayo. Sir, hindi po kasi may dashcam po ako. Gusto niyo po i-check? Di ba? Sige na. Di ba? Hindi. May dashcam ako, no? Alam niyo, ganyan ako dati. Kaya alam ko yung kaya masasabi sa inyo, ginagawa ko dati yan. Kaya alam ko na, binago na ako ni Lord. Tinanong nga ako ng asawa ko kanina eh. Kamusta ka na ba magdadrive? Busina ka na naman busina. Hindi ko na alam ang tunog ng busina. For some reason, hindi na ako nagbubusina. Kasi bakit? Wala naman na, sasakit lang ulo ng iba. Intindihin mo na lang, baka hindi nakaabante dahil baka masama ang tiyan. Hindi lang. Maraming dahilan. Intindihin mo na lang. Hindi ka naman malilate. Okay po? Kaya alam niyo kung gaano ka-importante yung pag-apply ng katotohanan lagi sa pamilya. Pakinggan natin ang testimony ni Weng at Tiffany. Nakakatuwa po ang kwento ho nila. Kung gaano kahalaga. Kaya kung paano, bakit importante pong sumunod at gawin yung pinasasabi ng Diyos. Hi, I'm Weng Del Rosario and this is my wife Tiffany. So we met back in 2001 at a bar that she was helping to manage. So I invited her to join our singles community at church, and we became close while serving God in the morning. But at night, we would drink, we would smoke, and sometimes engage in reckless behavior.
After 9 months of dating, Tiffany became pregnant. When I found out I was pregnant, I was hesitant to settle down with Wang. He was unemployed while I was working as a financial advisor. Neither of us had savings to start a family. Wang also had a pending petition for U.S. citizenship, and we thought it might be best to stay unmarried. After our son was born, Wang attended a men's retreat in Caliraya where he truly encountered Jesus Christ and surrendered his life to him. That same day, he called me and proposed, realizing it was a sin to live together outside of marriage. Less than 3 months later, we had our Christian wedding. In the first few months of our marriage, I worked as a rank and file employee with a salary that barely supported us. When our second child came, I knew I needed a better paying job. I moved to a new company as a parking attendant, and within a week, I was promoted to supervisor and later became a trainer. Despite these 3 promotions, my income still wasn't enough, and Tiffany remained the breadwinner. Being the breadwinner, older than Wang and more experienced, I found it hard to submit to him. I often felt that I had more right to be the decision maker in the family. We frequently argued, and there were times I left the house with the kids to stay with my sister or my parents because I couldn't stand living with Wang. I felt it would be better to be a single mom than to be with him. But my sister Dawn, who was also my D group leader, encouraged me to keep our family together, reminding me of God's will and command in Matthew 19, verse 6, which says, "Therefore, what God has joined together, let no one separate." So despite not earning enough, I spent a lot of time volunteering in the youth ministry of CCF Ever Pasig, later known as J-Zone. And after 7 years of marriage, while I was out of work and volunteering as the youth coordinator at CCF Taytay, Tiffany got pregnant with our 3rd child. Though it seems like bad timing, it was at this time when I heeded God's calling to work full-time in the ministry. I applied and I was accepted as the first campus missionary and youth coordinator of CCF Metro East. Tiffany hated the idea because I would be raising support, and with 3 kids, and it seems impossible to provide for all their needs, especially with the older ones starting school. As our kids grew up, Wang and I continued to serve in the church, bringing them along on weekends to watch us serve in the youth ministry. But life at home was different. We sometimes had intense arguments that ended in shouting matches in front of our children. There was even a time when I threw a pitcher filled with water at Wang during lunch. Wang didn't fight back. Instead, he left the house. Our 2 children cried hard, witnessing everything. Little did we know that our son was starting to develop violent habits. He became a bully as early as preschool. He constantly fought with our other kids in the neighborhood and even at church. Our daughter, on the other hand, became overly dependent on her nanny, preferring to spend time with her rather than with us. We attended several parenting seminars during early years of our marriage and tried our best to apply what we have learned. However, we struggled to raise our kids in a godly manner and often ended up disciplining them out of anger and frustration. Our approaches were inconsistent, leading to our children picking up many of our negative traits. It was only when we saw the effect of our poor parenting that we realized our mistakes. We admitted ourselves and to the Lord that we couldn't discipline our kids on our own. We needed His help. In 2014, I gave birth to our youngest child. With 4 kids, parenting became more challenging. Our marriage was greatly affected as my focus was on the children, while Wang spent more time in ministry work. During this time, I felt no love for Wang and prayed hard to God to help me love him again for the sake of our kids, our ministry, and our faith. By 2016, we experienced our biggest financial struggle yet. We had to move from Quezon City to Angono, Rizal so that our 3 school-age kids could avail of scholarship and continue their studies. This major shift broke and humbled us, but also led to an unexpected blessing.
Tiffany's long-time prayer was answered when she began working at Gabay Salandas Foundation, a temporary shelter for impoverished, neglected, and abandoned children in Angono. I was reassigned from being the youth hub coordinator of Metro East to work at CCF Center, leading a program now we call #NotAlone. Unknowingly, this was when God began to put our family dynamics in order. I gradually became a breadwinner, and Tiffany became more intentional about improving as a wife and a mother. We continued serving in various church ministries, faithfully attended our upline D groups, organized and participated in couples retreats and seminars, and even took part in the family breakthrough retreats. During the pandemic, we started having weekly and family devotions and processing Sunday worship messages together, which greatly contributed to our family's healing. We eventually learned how to control our temper and discipline our children properly, focusing on modeling God's love for them. Tiffany and I became more loving toward each other, embracing the roles of husband and wife as God's designed them. We now humbly and regularly ask our children how we have hurt them, how we can improve as parents, and how we have learned sincerely to say sorry, thank you, and I love you to each other. Admittedly, our first two kids still experience character struggles due to our past parenting mistakes, but now we can openly talk and journey with them in their Christian walk. We praise and thank God for giving us a second chance at godly parenting with our two younger daughters. We are an example of a family that is at work in progress, facing ongoing challenges and struggles, but we thank God that each member of our family is now more open to forgive, more intentional about growing in Christ, and more willing to please God and learn how to fully surrender to Christ and grow in our relationship with Him, obey His commands, and tirelessly serve Him. We experience His amazing and supernatural work in our lives, all for His glory alone. I am Weng. And I am Tiff. All praise and thanks to our God who transformed lives. To God be all the glory. Praise God. Naku, praise the Lord, ha? Pag-pray ho natin sila sandali, no? Bago ho natin sila pa. Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Weng at ni Tiff. Thank you, Lord God, for the humility, Lord Jesus, to follow you, to listen to you. Panginoon, salamat for so many chances that you're giving all of us, Father God, to improve. And I pray that we will not just neglect those opportunities, Father God, that you're giving us. Salamat ulit, Panginoon. Protect them, Father God, na patuloy po silang mabalutan ng iyong biyaya para makita lalo ng kanilang mga anak ang inyong pong pagmamahal at ang iyong katotohanan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Praise God. Alam nyo, napakasarap po na ang Diyos nagbibigay ho ng pagkakataon. Kaya if we fail na parang, wow, we have failed, wag ho kayong mag-alala. Praise the Lord for this wonderful opportunity where we can start all over again. Amen po. Habang may panahon pa tayo, gawin na natin. Seryosohin natin. Kasi isipin nyo, kawawa yung mga anak, no? Hindi lang yun. Kawawa din sila. Pero ngayon, nung nagpo-problema sa pera hindi problema yan. Problema, kayo mag-asawa, magtulungan kayo sa pera. Hindi yung, eto lang! Tapos binato mo pa. Di na wala lalo. Sayang. Eto lang, alika, paano natin pagtutulungan to para maparami natin to? Nakuha nyo po, pinagtutulungan yan. Kaya nga, ang design ng Diyos is for your good, for goods, for God, for God's glory, and for the good of others. Amen? Now, balik tayo dito. Now, ano po yung sinasabi pa ng Panginoon Diyos? Huwag tayong mag-alalang to do because remember, kasama natin si Jesus, may Holy Spirit, may promises ng Diyos, at the same time, may pamilya ng Diyos. Don't try to live the Christian life by yourself. Be part of a group. Matuto tayo sa mga ginagawa ng ibang tao. Yung iba so proud that they're not willing to be accountable. Ayaw nilang maiging vulnerable. Hindi. Alam niyo, sarap sa Diyos. Alam, marami akong mga kamalian. Kung hindi sa D-group ko, na sinabi sa akin kung anong pagkukulang ko, para magbago ko, hindi mangyayari yun kasi hindi ko nakikita eh. Nakikita ng iba. Nakuha niyo po, pag asawa natin nakakita, nagagalit tayo. Feeling natin, asawa natin, puro mali nakikita. Kaso, paano hindi niya makikita lagi yung mali? Tayo lagi niya nakikita. Ang laking pagkakamali. Di ba? Samantalang, pag narinig na sa iba, uy, confirm. Tama nga. Di ba? So, it's good for us to remember that we are one family.
Now, hindi lang. Now, kaya naman, may I challenge all of us. Finally, make God's truth known. As a Christian family, remember this. Tingnan yung sabi ng Lord, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Ang nakakatuwa yung mga Israelites, literally nilagay dito, nilagay nila doon sa mga doorposts. Ang idea niyan, kunyari, nasa trangkahan yan, sino makakita? Sino makakita? Nasa trangkahan. Sino makakita? Mga nagdadaan, nagdi-deliver. But ano sinasabi niya? Yung love natin sa Diyos, nabo-broadcast yan sa ibang tao. Kaya wherever we're walking, nakita na sa noo mo. Hindi siya literal, pero nandyan yan. And they see, wow, this person loves the Lord. Why? Look at his life. Now the reason why I want to be like him. Kasi ang ganda ng buhay niya. That's the idea. Let the truth be known to everyone. Hindi naman nagbago yung calling ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Lord, God bless them. Di ba? Sabi ng Lord, look at this. And God said to me, be fruitful and multiply. Remember, sabi sa inyo kanina, maraming pamilya ayaw na mag-anak. Alam niyo sa Inglaterra, yan ang problema nila. Ayaw na mag-anak. Eh ngayon, yung Islam, anak ng anak. Sinasakop sila na kahit ayaw nila ng mga filosofiya ng Islam. Kawawa. Kasi nga, anak sila ng anak. Tayo, nakalimutan natin, yung pag-aanak, we are multiplying generations of followers of Jesus. Kung natitrain natin sila, marami sila, and to the next generation and the next generation, can you imagine if we keep on multiplying and we are all followers, faithful followers of Jesus, biologically, panalo ka agad. Aside from the fact that we bring the gospel through our proclamation. Nakuha po natin, walang papakain eh. Ano ka ba? Nung baby ka, sa palagay mo, alam mo ba kung paano ka pinakain? Tingnan mo, buhay ka naman ngayon. Alam mo ba kung gaano kahirap ng pinagdaanan ng magulang natin? Buhay naman tayo ngayon. Because God, if He has a plan for us, He will surely make it a point. He will make sure na magsusurvive ka and will fulfill His mission. Nakakaintindihan? Kaya huwag kang matakot. Nung una, di ko maintindihan. Ano yung klaseng pagkain niya? May pa-gerber pa. May pa-Cerelac pa. Nung panahon namin, Kaya mga boy. Nabuhay naman. Hindi man kami na matatangkad dahil sa pero cute naman. Nasa nagdadala lang yan. Di ba? Kaya anong punto natin? We need to produce generations of followers of Jesus. Look at this. Anong gusto nyo dumami? Yung sa Joke family na puro kriminal, na may 310, 1,200 professional paupers, di ba? 300, 1,200, 1 in 4 died in infancy from lack of good care and good condition. 50 women who lived lives of notorious debauchery. Sabi niya, 400 men and women were physically wrecked early by their own wickedness, were murderers, 60 were habitual thieves. Di ba? Gusto natin ng ganyan, dumadami sila. Wag! Ang padamihin natin, yung pamilya ng matuwid. Katulad ng pamilya ni Jonathan Edwards. May isang vice president, 3 US senators, 3 governors, 3 mayors, 13 colleges presidents, 30 judges, 65 professors, 80 public office holders, 100 lawyers, 100 missionaries, pastors, and theologians. Kung wala silang ganung anak, sayang. Let's build generations of righteous people who fears God and follows Him and believes in Him that He is able to do beyond what we ask or even imagine. Amen po? Kailangan nating tumayo. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos, go and make disciples of all nations. Now listen to this. Kaya instruction pa lang sa leaders, must sure that you manage your family, household well, keeping your children under control with all dignity. Kaya naman sa Bible, magugulat kayo mga Christians. Now I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that they were first fruits of Achaia, and that they have devoted themselves on ministry to the saints. Buong pamilya involved in ministering to the saints.
The churches of Asia greet you. Sabi niya, Aquila and Prisca greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. Do you think hindi involved ang buong pamilya? If the church is in the house? Nakuha niyo po? Tingnan niyo po, greet the brethren who are in Laodicea and also Nympha and the church that is in her house. Sa bahay nila, nandun yung church. Everybody's involved. Tingnan niyo po, sa Acts, si Philip the Evangelist, one of the 7 na nag-serve ng pagkain. Tingnan niyo anak niya. We stayed with him. And now this man had 4 virgin daughters who were prophetess. Nagpo-proclaim ng messages ng Diyos. Babae. Kaya kung marami yan, ito pa, lalo pa, si Philemon, Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, to Philemon, our beloved brother and fellow worker. Tinasabi niya, and Apphia, our sister, and to Archippus, and our fellow soldiers, and to the church in your house. These Christians are very involved in serving the Lord. Hindi building their own kingdom. They're building the kingdom of God. The whole family is involved. Naintindihan po? Tingnan niyo po. Balikan natin si Jaylin. Alam niyo nangyari kay Jaylin? Ang lungkot. He was not given a slot to be part of the World Cup. But she became part of the National Women's League, Soccer League. And number one player siya. Scorer. Si Jana, sa talino na binigay ng Diyos, alam ginawa? Instead of watching the porn film, ang ginawa niya, she studied and presented a report on why they should not watch porn. Sa sobrang tuwa ng teacher, sabi ng teacher, i-report mo sa buong class. Ni-report sa buong class, and most of her classmates followed her lead. They did not watch the porn film. Di ba? As Christians, friends, we need to make a stand. Build a strong fam. Kaya naman, sa buhay natin to, kahit na kung sakali sa pamilya niya parang wala, wag na natin sisihin, they're not wala sila integridad, hindi sila sumusunod sa Diyos. Hindi issue yun. Tayo, sumunod tayo sa Diyos. Wag natin sisihin magulang natin, wag natin sisihin mga anak natin, Christian din man. Ikaw, Christian ka ba? Then start from you. Build a strong family. Influence the whole family with your faith, with your relationship with God as your foundation. Amen po? Now, tingnan niyo po. Katulad nito, sa ating pamilya. Itong si Greg Norman, I know, yung mga golfers, kilala ito. Si Greg Norman, natatakot ang mga ibang mga golfer professionals dahil napaka-stoic niya. Alam niyo stoic? Yung parang stone. Kaya, ang tigas sa mukha, parang So, nung lumalaro sila, kalaban niya si Nick Faldo, lamang na lamang siya, pero naabutan siya ni Nick Faldo at natalo siya sa event na yon, doon sa championship na yon. Siya, hangad na hangad niyang yakapin siya ng tatay niya. But every time he wants to hug his dad, kinakamayan lang siya. Napaka-stoic din ng tatay. Kakamayan lang. Ngayon, nung nanalo si Nick Faldo, lumapit siya, kakamayan lang din niya. Surprisingly, si Nick Faldo, kinuha ang kamay niya at niyakap siya. Pagyakap sa kanya, bigla siyang naiyak. This is the hug that I've been longing for from my dad. Bigla siyang iyak ng iyak. Narelease siya, kaya pala siya napaka-stoic kasi feeling niya walang nagmamahal sa kanya. And friends, to some of us here, we have the same experiences na parang wala nagsabi sa akin mabuti akong tao. Wala man lang tatay, kasi we're living in that kind of environment sa pamilya natin. Sa Pilipinas, ganun tayo. Napaka-negative natin sa isa't isa. Lagi natin nakikita yung mali ng bawat isa. Hindi natin nakikita yung potential ng bawat isa. Nakikita natin yan. We are afraid to say, you know, son, I am very proud of you. You know, son, I love you. You know, son, I care for you. You know, my daughter, I love you. Takot na takot tayo magsabi. Kaya naman, sana among Christians, tayo-tayo na lang. May we extend the love that we have from God. That even if you don't know them, influence them with the love of Jesus. And say, you belong to our family, the family of the Lord, the household of the faith. Amen po? Huwag na tayo mag-insulto. Ay, taba. Wala nang ganun. Ay, payat. Wala na. Kalbo. Wala nang ganun. Nandito tayo, kapatid. I praise God. We are one in the family of the Lord. Amen po? Pakisabi mo nga sa katabi mo, kapatid,
I am proud of you because you love Jesus. And we are one to bring a counterflow in this country, in this land. And we will bring and we will make a difference. And let's start with our family. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, if you yourselves are struggling within your family and you're asking, Lord, di ko kaya, tulungan niyo ako. And you need prayer, then be humble enough to admit it and say, Lord, I need your help. I need your help to fix our family. Kung ikaw yan, pwede bang itaas mo kamay mo? Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, wag ka maya. Kahit nasa sa balcony, sa upper balcony, yes, raise your hand. Lord, I need your help. Help me to build a strong family. Ngayon din, those who raise their hands, will you please stand and let's pray. We need the strength of God. We need the power that comes from God. Like tayo with all humility. Let's ask God for His help. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, thank you that you see all these people standing up, oh Lord. And Lord, humble enough to admit that we need your help to build a strong family, oh Lord. Tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami, Panginoon. Hindi man magmula sa magulang namin,